Isang local news po ang nagsabi ho na itong nahuling suspect, suspect ito ay ano daw po, ayan, wait a minute, ayan, i-ano lang natin, pakita natin, ayan, ito yung suspect na nahuli doon diyan sa stage na na crime, ito, ayan, pakita natin, ayan, hold up sa pawn shop sa Ilustre. Pangdaot sa mga Duterte. Itin-translate din natin yan. Huwag kayong mag-alala. Sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya, translate po natin. May kaibigan po tayo ng magaling mag-translate. Ang pangalan niya si Chat. Ang apelido niya, GPT. GPT. Ganon, ha? Sabi niya dito, muling nilinaw ng isa sa mga suspect na naganap, hold up sa pawn shop sa Ilustre, paninira sa mga Duterte. Muling nilinaw ng isa sa mga suspect sa naganap na hold up sa Hanas Pawn Shop noong February 26 sa Ilustre Street, Davao City, na isa sa mga motibo ng krimen ay para paninira sa pamilya Duterte. Umamin po. Yang nahuli na yan, nasa baba na yan, di lang nagkasya sa screen natin. Anyway, nakablur naman yan. Yang nahuling suspect, inamin niya na talagang ang motibo nila ay siraan ang pamilya Duterte. Parang style lang ni Atty. Claire ito na ang motibo ay siraan ng mga Duterte sa kanyang trabaho, di ba? Ganyan ito si Atty. Claire. Ito naman, gumawa ng krimen para siraan ng mga Duterte, ang pamilya Duterte. Sa panayam ng mga mamamahayag sa naarestong suspect na si Johnny Dejito Bulawan, isiniwalat niya na bukod sa mahina ang seguridad ng naturang pawn shop, isa rin sa dahilan ng krimen ay ang paglikha ng kaguluhan sa lungsod, batay sa narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Naku po. Ayon sa suspect, nag-alinlangan siyang sumama ng malamang lungsod ng Davao ang target ng kanilang operasyon. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa pera sa sobrang kakasugal, hindi kasama yung sobrang kasasugal. Hindi po kasama yun. Napilitan siyang sumama sa grupo ng mga hold-upper. Dagdag pa rito, inamin din ni Johnny na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga noong mismong araw ng kanilang panluloob. Paano ba yan, Madam Claire? Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Davao City Police. Naku, yari ka dyan. Ang naarestong suspect at haharap sa sunod-sunod na kaso habang patuloy na tinutugis ang iba pang responsable sa krimen. Nako. Alam nyo, may nagbalita pa sa atin mula sa local news. Isa daw sa mga inamin ng suspect ay inutusan lang sila. May nag-utos sa taas. Naalala ko na naman yan. Yung mga kinausap na pulis noon doon sa KOJC Siege, ano sabi? Utos lang sa amin, sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung punyetang nasa taas na yan? Hindi ko maintindihan sino ba yung nasa taas, lagi nyo sinusunod. Kahit mali na, sinusunod nyo pa rin. Ganyan na litanya ng mga pulis noon na nasa KOJC, hindi, pasensya na. Kami ayaw din namin to, pero sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung lintik na nasa taas na yan? Demonyo ba yan? Ba't nasa taas? Ba't wala sa impyerno yung animal na yan? Anyway, eto din, ganun din ang sinabi dun sa mga local news na sumusunod lamang sila sa utos sa taas. At ang motibo nga, siraan ang pamilya Duterte. Maglikha ng kaguluhan sa Davao City. Yan ang kanilang motibo. Alam nyo mga kababayan, hindi ho maganda ito Parang naalala ko tuloy yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng gulo nun, di ba? Para magdeklara ng martial law ang si Marcos Sr. noon. Kesyo basta gumawa sila ng eksena noon para magdeklara po ng kaguluhan at magdeklara ng martial law si Marcos noon. Naku po. Parang ganito naman ang ginagawa ngayon sa Davao City.
para, ewan ko kung magdideklara ba sila ng martial law sa Davao City. Kasi posible po yun di ba? Na yung Davao City lang may martial law. Nangyari po yan noon, di ba? Na I think yung nagkaroon ng rebellion, dineklara doon sa lugar lang na yun na martial law. So dito, hindi kaya inutusan sila na maghasik ng lagim sa Davao City para po, one, masiraan ng mga Duterte. Alam naman natin yan ang Exhibit A ng Duterte family. Yung ang Davao ay maayos. So hindi kaya yan ang dahilan, sisiraan ng Davao City para po sa kanilang pangalawang nais mangyari. Ano po yun? Martial law. Di ba ho? Hindi kaya gusto nilang mag-ano rin ng martial law para ho magkaroon talaga ng matinding kaguluhan dyan at control, ika nga. Kaguluhan sa mga namumuno pero control. Ibig sabihin, amin na to. Walang gagalaw dito. Lahat ng mga meron dito, sisikwatin namin. Hindi kaya ganun ang motibo? Hindi, isipin nyo na mabuti ito Kasi yan ang pwedeng maging dahilan Kasi alam naman natin ang ang kahinaan ng administrasyon na ito ay Mindanao. May pattern po 'yan. Ang kahinaan po ng administrasyon na to ay Mindanao. Aside from that, ang isa sa mga kahinaan pa ng administrasyon na ito nung una ay ang media. Kaya nga sinampulan nila ang SMNI, tinakot nila ang SMNI, kinontra nila ang SMNI para magkaroon ng takot sa mga ibang media na kung ito ang SMNI, close namin, ay nagawa naming pasara. Nagawa naming yurakan ng kanilang imahe. At etong si Pastor Kibuloy, na isang, alam naman natin, malaking natutulong sa kampanya. Hindi lamang po noong kay Pangulong Duterte, maging ngayon sa PDP. Yung buong slate ni Pangulong Duterte, pag ang organized po niyan ay ang KOJC at si Pastor Kibuloy, talaga namang todo. Isipin nyo to Hindi kaya sinampulan yun para magkaroon ng takot sa ibang mga media. I think yun ang naging resulta nun. Di ba? At yung mga susuporta sa mga Duterte, tulad ni Kibuloy, sinampulan din nila. Kaya eto, sa tingin ko, itong sa Davao, sasampulan nila ang Davao City. Di ba? Pag sample nila sa Davao City na, kayo mga taga Mindanao, tigas ng ulo nyo sasampulan namin ang pinakamalakas na lungsod sa Mindanao, ang Davao City. Pag sinampulan namin yan, siguradong susunod ang lahat ng city sa Mindanao. Isipin nyo mabuti yan. Yan ang maaaring mangyari. Kaya, eto ho'y nakakatakot. Hindi po ito tama. Mali na po itong nangyayari na ito. Ito po ay isang pagsira ng demokrasya sa Pilipinas. Dahil, alam mo yun, for the first time in our country, saan ka nakakita? Talagang yung effort ng gobyerno para siraan ng isang pamilya Duterte, mula sa Kamara sinisiraan, mula sa executive sinisiraan, nag-hire pa sila ng attack dog, di ba? Para siraan ng mga Duterte. Ito ba coincidence lang? Naisipin nyo mabuti, coincidence lang po ba ito? Coincidence lang po ba ito na kung saan yung bagong press secretary, panay ang banat sa Davao City, panay ang banat kay Baste. Sabay naglabasan itong mga to. Itong mga ganitong stage crime na nangyari. At ito nga, nahuli na umamin sa media. Umamin kasi baka sabihin nila, akala ko ba arestado siya ng pulis. Oo. Pero tandaan nyo, nung hinarap sa media, nayari, di ba? Nayari po nung hinarap sa media. Doon na paamin na talagang ang dahilan para maghasik ng lagim o gulo dito sa Mindanao.